Masidlakon ug mapahiyumong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is July 2, 2026, Adlong Huwebes, and welcome to the 33rd episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang balita karong simanaha, bag-ong paglaom ug bag-ong pagsugod ang gisaulog sa Danao City. Human malampusong nakagradwar ang laing batch sa mga reformees sa atong Balay Silangan Reformation Center. Usa ka adlaw sa kalipay ug paglaom ang nahitabo sa 5th batch graduation ceremony sa Balay Silangan Reformation Center sa Barangay Ginsay. Diin 13 ka reformees ang malampusong nakatapos sa rehabilitation o reformation program. Mitambong sa maong kalihukan sila Vice Mayor Ivy Durano ug City Councilor Jojo Roble, kauban ang Danao City Balay Silangan Reformation Center ug ang City Anti-Drug Abuse Office o CADAW. Isip pagpasidungog sa mga graduates nga mipili sa dalan sa pagbag-o. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Vice Mayor Ivy Durano nga ang kalampusan sa mga graduates usa ka pamatuod nga pinaagi sa hustong giya, suporta sa pamilya, komunidad ug lokal nga panggamhanan, posible ang usa ka bag-ong kinabuhi. Mahinumduman nga giablihan ang Balay Silangan sa Danao City niadtong tuig 2019 ug sukad niadto padayon kini nga naghatag og ikaduhang higayon pinaagi sa counseling, intervention ug livelihood programs aron maandam ang mga reformees nga mahimong produktibo ug matinumanon sa balaod sa ilang pagbalik sa komunidad. Sa padayon nga pagpalig-on sa kaandam batok sa kalamidad, nagpahigayon ang Danao City Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilang second quarter full council meeting diin gihisgutan ang mga kalampusan ug mga prioridad sa disaster preparedness sa dakbayan. Niadtong Hunyo 29, nagtigom ang mga miyembro sa Danao City Disaster Risk Reduction and Management Council sa City Evacuation and Training Center aron mahusgutan ang kasamtangang kahimtang sa disaster preparedness ug ang mga lakang alang sa umaabot nga mga bulan. Lakip sa mga gipresentar ang pagkumpleto sa coastal geohazard and landslide assessments, 100% localization sa barangay DRRM plans sa tanang 42 ka barangay, pag-aproba sa 5-year local DRRM plan ug climate change adaptation plan ug ang pag-finalize sa 187 ka opisyal nga evacuation center sa dakbayan. Gipasiugda usab ang padayon nga pagpalig-on sa early warning system, pag-stockpile sa emergency supplies ug tambal, emergency medical ug ambulance services, rapid home care response, search and rescue operations ug ang paggamit sa video surveillance system aron mas paspas ang emergency response ug mapalig-on ang public safety. Gihisgutan usab sa konseho ang padayon nga pagpangandam batok sa epekto sa kasamtangang habagat ug sa El Nino nga gilauman nga mulungtad hangtod tuig 2027. Inubanan sa pagpangandam alang sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month karong Hulyo. Kini kabahin sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano nga nagpadayon sa pagtukod og usa ka mas lig-on, mas andam ug mas responsive nga dakbayan. Speaking of mas andam ug mas responsive nga dakbayan, aron mas mapalig-on pa ang kalidad sa emergency response ug public service, gibaid ang mga kawani sa CDRRMO sa customer service, communication ug emergency call handling pinaagi sa usa ka espesyal nga workshop. Niadtong Hunyo 29, gihipay gayon ang Connecting Through Service
workshop sa Danao City Evacuation and Training Center alang sa mga kawani sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Pinaagi sa lectures, demonstrations ug practical simulations nga gipanguluhan sa City Information Office, gipalig-o ng ilang kahibalo sa communication, customer service ug emergency call handling, isip kabahin sa pag-andam sa mga frontline responders nga motubag sa emergency calls ug uban sa kalmado, kahanas ug pagpakabana. Gipasiugda usab sa workshop nga sa matag tawag nga ilang madawat, dili lamang impormasyon ng ilang girespondihan, kung dili usa ka kinabuhi nga nanginahanglan og tabang ug paglaom. Kabahin kini sa Smiling City Hall program ug sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano nga nagtumong sa mas paspas, epesyente ug mapinanggaon nga serbisyo sa pamilyang Danawanon here and now. Sa peace and order, mikunhod ang crime incidents sa dakbayan sa Danao atol sa unang 6 ka bulan sa 2026. Sumala sa report sa PNP Danao City nga gipresentar sa 2026 Second Joint Quarterly Meeting sa Local Peace and Order Council ug City Anti-Drug Abuse Council, gawas niini mipaambit sa bug updates ug accomplishments ang ubang miyembro sa maong konseho. Ani ang dugang detalye. Padayon nga gipalig-on sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano ang mga programa ug inisyatibo alang sa usa ka luwas, malinawon ug drug-free nga komunidad pinaagi sa 2026 Second Joint Quarterly Meeting sa LPOC ug CADAC. Sa maong panagtigom, gipresentar ni Danao City Police Chief Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta ang dakong pagkunhod sa crime incidents sa unang 6 ka bulan sa 2026. Kumpara sa samang panahon ni adtong 2025, usa ka timaan sa epektibong koordinasyon tali sa kapulisan, mga barangay, lokal nga pamunuan ug tanang partner agencies sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa dakbayan. Usa sa mga mahinungdanong nahisgutan sab mao ang Barangay Drug Clearing Program nga gipresentar sa City Anti-Drug Abuse Office o CADAW, diin 29 ka barangay karon ang opisyal ng drug cleared o drug free, samtang ang nahabiling 13 ka barangay padayon nga gisuportahan aron makabuot usab ang maong kahimtang. Isip dugang update, gipahibaw usab sa Bureau of Fire Protection and Fire Safety Inspection System o FSIS, usa ka online platform nga makapasayon sa pag-apply, pag-monitor sa status ug pagbayad sa Fire Safety Evaluation Clearance ug Fire Safety Inspection Certificate nga dili na kinahanglan pa nga moadto sa ilang opisina aron magproseso. Ang kalinaw magsugod sa panaghiusa ug dili lamang kini responsibilidad sa usa ka opisina, busa padayon nga giawhag sa lokal nga pamunuan ang kooperasyon sa tibuok pamilyang Danawanon aron mapadayon ug mapalig-on pa ang usa ka luwas, malinawon ug drug-free nga komunidad here and now. Sa edukasyon, nagtigom ang local school board aron hisgutan ang mga prioridad nga programa alang sa atong mga eskwelahan. Diin usa sa mga nag-unang gituki mao ang pagpalig-on sa school security o pagpangandam sa umaabot nga mga kalihukan. Gipangunahan ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Roserier Helig ang local school board meeting niadtong Hunyo 30, diin nagtapok ang mga miyembro sa board aron hisgutan ang mga lakang alang sa luwas, accessible ug di kalidad nga edukasyon sa Danao City. Atol sa maong tigom, gipresentar sa Danao City Police Station ang kasamtangang security measures sa mga eskwelahan ug gipahinumduman ang publiko nga magmatngon batok sa pagpakaylap sa misinformation, ilabi na sa sayop nga interpretasyon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Girekomendar usab ni Mayor Nito Durano ang pagdugang sa force multiplier sa mga eskwelahan aron mas mapalig-on pa ang pag-monitor ug masiguro ang luwas nga palibot sa pagkat-on. Gihatagan usab og updates ang board sa mga SEF-funded school infrastructure projects
lakip ang pagtukod og bag-ong school buildings karong 2026. Mga pagpangandam alang sa Sibira 2027 ug dugang suporta sa Early Childhood Care and Development Program. Pinaagi niini nga mga inisyatibo padayon nga gipalig-on sa Danao City Government ang kalidad sa edukasyon, pinaagi sa luwas nga mga eskwelahan, mas maayong pasilidad ug mga programa nga nakasentro sa kaayuhan sa mga tinun-ang Danawanon here and now. Sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalapad ang kahibalo sa katawhan bahin sa mga balaod ug programa sa dakbayan, malampusong gipahigayon ng unang Balaod 360 Community Information Caravan sa Barangay Sabang. Dugang detalye sa iriniini nga report. Gipanguluhan sa Legislation Implementation Unit ubos sa Office of the Vice Mayor ang Balaod 360 Community Information Caravan, usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagdala sa balaod ug impormasyon nga mas duol sa matag Danawanon. Atol sa kalihukan, gipasabot sa mga resource speakers ang pipila sa mga importante nga ordinansa sa dakbayan. Lakip na ang Curfew Ordinance, Solo Parents Welfare Ordinance ug Ayuda Ordinance, aron mas masabtan sa mga residente ang ilang mga katungod, responsibilidad ug mga serbisyong ilang mahimong mapahimuslan. Ang maong programa usa ka inisyatibo ni Vice Mayor Ivy Durano uban sa lig-on nga suporta ni Mayor Nito Durano isip kabahin sa connectivity agenda sa administrasyon aron masiguro nga mas ang matag Danawanon adunay tukmang impormasyon, aktibong partisipasyon ug mas lawom nga pagsabot sa mga balaod sa dakbayan. Ang matag ordinansa o resolusyon nga mapasar dili lang resulta sa usa ka pirma o botohan. Kini moagi una sa seryosong pagtuon, lawom nga diskusyon ug maampingong pagdesisyon aron masiguro nga ang matag pulisiya adunay tinuod nga kaayuhan sa katawhan nga gialagaran. Unsa ang mga nahisgutan og napasar nga balaodnon atol sa 46th regular session sa atong konseho? Ani ang report. Atol sa 46th regular session, gipasar ang Ethics and Integrity Code for Public Servants of the City Government of Danao nga nagtumong sa pagpalig-on sa profesionalismo, integridad ug merit-based public service subay sa Civil Service Rules ug Republic Act No. 6713. Giaprobahan usab ang usa ka resolusyon nga nagtugot sa Danao City Government sa pagpirma og Memorandum of Agreement uban sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 alang sa implementasyon sa Urban Biodiversity Program nga magpalig-on sa mga inisyatiba sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa biodiversity sa dakbayan. Sa pagpasar niini nga mga pulisiya, nagpadayon ang Danao City Government sa paglig-on sa transparent nga panggamhanan, responsableng serbisyo publiko ug maluntarong pag-atiman sa kinaiyahan. Sa laing balita, padayon ang suporta sa atong mga gagmayng mananagat pinaagi sa turnover sa mga fish aggregating service devices o payaw ngadto sa mga fisherfolk associations sa dakbayan. Malampusong gipahigayon sa City Agricultural Services Office ang turnover sa 5 ka unit nga fish aggregating devices o payaw nga gihatag pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist ubos sa Faith o Food Always in the Home program sa Cebu Provincial Government. Gilauman nga pinaagi niini, mas mudaghan ang madakpan nga isda sa atong mga mananagat, mas mutaas ang ilang kita, ug mas mulambo ang ilang panginabuhian. Samtang gipasiugda usab ang responsableng pagdumala sa atong kadagatan. Ang maong programa nagpamatuod sa lig-on nga panaghiusa tali sa lokal ug probinsyal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa sektor sa pangisdaan ug sa paghatag og dugang oportunidad sa atong mga organisadong mananagat. Padayon ang pagsuroy sa atong Dayon Community Mobile Clinic ug karong adlaw naghatod kini og libre nga serbisyong panglawas ngadto sa mga residente sa Barangay Licos. Karong Hulyo 2, 2026, karong adlaw,
Gipisita sa Dayon Community Mobile Clinic ang Barangay Licos. Diin libre nga medical check-up ug mga tambal ang gihatag ngadto sa mga residente. Abli usab kini dili lamang alang sa mga taga-Licos, kundi alang usab sa tanang Danawanon gikan sa kasikbit nga mga barangay nga nanginahanglan og serbisyong medikal. Sa gipalig-on nga connectivity agenda sa Administrasyong Durano, padayon nga gipaduol sa Danao City Government ang dekalidad nga libreng serbisyong panglawas aron mas daghang pamilyang Danawanon ang maabot ug matabangan here and now. Alang sa kanunay nga update sa schedule sa Dayon Community Mobile Clinic, like and follow Barangay Affairs Office, Danao City sa Facebook. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Danawanon taxpayers, paminawa kini. Abli ang City Treasury Office Real Property Tax Division ugma adlong Biyernes, Hulyo 3, 2026. Kini aron hatagan og higayon ang mga adunay amoroso nga makabayad ug maka-avail sa tax amnesty nga kutob na lamang karong Hulyo 5, 2026. Pinaagi niining tax amnesty, ma-waive ang penalties, surcharges ug interest sa naamoroso o wala pa mabayri nga real property taxes sulod sa gitakdang panahon. Human sa deadline o kung dili kini masettle sulod sa amnesty period, mubalik sa orihinal nga kantidad ang buhis uban sa angay nga penalties ug interest sumala sa balaod. Mong ayaw na paghulat pa, pahimusli ang tax amnesty samtang anaa pa kini pamilya. Alang sa dugang pangutana og klarifikasyon, mahimong mo koordina sa Real Property Tax Division, City Treasury Office sa ilang telephone number 032-266-9229 o mo-email kanila sa realpropertytaxdanaocity@gmail.com. July is Nutrition and National Disaster Resilience Month. Ug isip pag-abli sa maong mga selebrasyon, adunay ipahigayon nga merge opening program karong Hulyo 6, 2026 sa Danao City Hall grounds. Ang Nutrition Month adunay temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan. Samtang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas ang sa National Disaster Resilience Month. Preparedness saves lives during emergencies, but resilience begins long before disasters happen. It starts with healthy families, well-nourished children, and communities that are physically and mentally strong. As we celebrate National Disaster Resilience Month, we will also officially launch Nutrition Month, recognizing that resilience and nutrition go hand in hand. With the merged theme, Healthy Communities, Resilient Communities, Connected for a Safer and Stronger Danao. Dunga natong ablihan ang Nutrition ug National Disaster Resilience Month celebration sa atong dakbayan. Kita-kits pamilya! Every patient cared for begins with one dedicated doctor. Dok, basin ikaw na ang among gipangita. Ang Danao City Government nanginhanglan og duha ka licensed medical doctors nga anda mo alagad sa kaatawhan ug mahimong kabahin sa atong healthcare workforce. Adunay duha ka bakanting posisyon alang sa medical doctor nga adunay 3,800 pesos nga kompensasyon sa matag adlaw. Ang mga interesado mahimong mo contact sa Human Resource Management Office. Pinaagi ni Ms. Dana Vanessa M. Canson sa 032-266-5400 o pinaagi sa email nga lgu.danaocityhrmo@gmail.com. Kung andam ka nga gamiton ang imong kahibalo o kahanas aron makahimo og positibong kausaban sa komunidad, apply na og tabangi ang lokal nga pamunuan sa paghatod og dekalidad ug accessible nga serbisyong panglawas sa matag pamilyang Danawanon here and now.
Daghang salamat Miss Daisy ug mao kato ang mga reminders nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature tan-aw nato kini. It's been a year sukad sa pag-alagad ni Mayor Nito Vice Mayor Ivy. Usa ka tuig, murag mubo paminawon apan alang sa usa ka dakbayan o sa mga lider ni ini nga walay hunong sa pag-alagad, kini napuno sa mga desisyon, mga hagit o mga higayon nga naghulma sa kaugmaon sa dakbayan. Alang kang Mayor Nito, usa kini kaduga nga kapitulo sa 25 ka tuig niyang pag-alagad sa pamilyang Danawanon. Bisan sa mga hagit nga giatubang sa komunidad, nagpadayon ang pagpalig-on sa connectivity agenda ug sa paghulma sa Danao isip gateway of opportunities. Usa ka dakbayan nga nagkonektar sa katawhan ngadto sa mas maayong serbisyo ug mas masidlakon nga kaugmaon. Samtang si Vice Mayor Ivy gawas sa pagpangulo sa lehislatura, nagpadayon usab sa pag-abli sa iyang buhatan ngadto sa katawhan. Pinagi sa mga programa sama sa Scholar ko ni VM, tindahan sa kaugmaon, suporta alang sa mga senior citizen, burial assistance, ug uban pang community programs, daghang pamilyang Danawanon ang natabangan kauban ng 18th Sangguniang Panlungsod. Nagpadayon usab ang pagpanday sa mga polisiya ug balaod nga maghatag og lig-on nga pundasyon alang sa dugang pangkalambuan sa dakbayan. Usa ka tuig ang milabay apan daghan pa ang umaabot uban sa panagiusa sa pamilyang Danawanon o sa padayon nga pag-alagad sa atong mga lider. Padayon ang panawalang sa usa ka mas lig-on, mas konektado ug mas mauswagon nga Danao here and now. The final buzzer has sounded. Congratulations, Barangay Cogon Cruz, Mayor's Cup 2026 basketball champions. From the opening whistle to the final buzzer, Mayor's Cup 2026 basketball tournament became more than just a competition. It became a celebration of sportsmanship, discipline, camaraderie, ug barangay pride. After weeks of thrilling games, nail-biting finishes, and unforgettable moments on the hard court, here are the Mayor's Cup 2026 basketball results. Second runner-up is Barangay Manlayag. First runner-up is Barangay Binalio, and our champion is Barangay Cogon Cruz. Most valuable player, Carl Angelo Batikin of Barangay Cogon Cruz. Mythical 5, Carl Angelo Batikin, Barangay Cogon Cruz. James Manulat sa Barangay Cogon Cruz. Tom J. Colavador sa Barangay Binalio. Richard Anastasio from Barangay Cogon Cruz. Ug John Jose Vern Arenas gikan sa Barangay Binalio. Congratulations to all our champions and every barangay that stepped into the court. Ug sa tanang players, coaches, SK officials, barangay leaders, volunteers, referees, organizers ug sa matag Danawanon nga mihatag og suporta, daghang salamat sab sa paghimo sa Mayor's Cup 2026 nga usa ka malinawon, makalingaw ug malampusong sports festival. Padayon ta sa pagdasig sa atong mga kabatanunan sa pagpili sa sports, healthy lifestyle o positibong mga oportunidad. Until the next Mayor's Cup basketball tournament, pamilya! Every great innovation begins with a curious mind. Every breakthrough starts with a dream brave enough to be built. From the classrooms of Kepler Insight School of Science and Arts, young Danawanon innovators have proven that passion, perseverance, and teamwork can open doors to the world. Human sa ilang impressive performance at 25th World Robot Olympiad Philippines 2026, nakabot sa Kepler Elementary Team ang 4th place. Samtang ang junior high school team misulod sa top 3 nga maoy naghatag kanila sa higayon nga mahimong representante sa Pilipinas sa World Robot Olympiad 2026 sa South Korea karong Agosto. Atol sa ilang courtesy visit, malipayan nga gipaabot ni Mayor Nito ang pagpasigarbo o encouragement kanila. Kaya ang ilang achievement o sa katimaan sa growing competence sa academic institutions sa Danao City o potensyal sa mga Danawanon youth sa natad sa science, technology, engineering, arts, and mathematics or STEM.
As Team Kepler prepares to carry the Philippine flag in South Korea, they also carry dreams, pride, and unwavering support sa pamilyang Danawanon. Congratulations, Team Kepler! Continue reaching for the stars because the future belongs to young minds who dare to imagine, create, and innovate here and now. Daghang salamat, Jing. Alright, mga katotong mga features for this week. Og sa laing bahin, it's shoutout time! Shoutout! But anyway, di ay balik na gamay no, sa mga feature ganina. Congratulations sa Team Danao, Team Kepler, no, sa katotong robotics team, and also sa atong mga winners, sa atong mga players, basketball players, sa atong Mayor's Cup 2026. And of course, sa ato di ay mga pinalanggang leaders diri no nga nag-celebrate gahapon. Sakto ba gahapon sa ilang 1 year? Of course, Mayor Nito Dorano, 1 year, gikan nagsugod sa ilang term since last year, and our Vice Mayor Ivy Dorano and our councilors, happy anniversary ba? Happy anniversary sa inyong 1 year sa term. So, more years to come, of course. Okay, so atong mga shout out, atong basahon ng mga comments, kung yung mga comments na sa atong mga viewers. Let's see. Okay, Jing Baniladkal. Shoutout Leo Tromata, hindi mo na kami binalikan. Ano ba nangyari at bakit iniwan ka? Iniwan tayo ni Leo Tromata. Ito, hi Leo, wherever you are. Diyan ka lang, joke lang. Ito, Leo, balik ka na po. No? Hindi na kami galit, joke lang. Okay, long live with hearts, ingon si Kilob Oy. And also, some hearts from Alexa K. Munisit Hoyohoy. Good afternoon, Danao City, Miss Michelle Mondigo. Of course, sa atong mga kaubanan diri sa City Hall, no, atong mga kauban diri sa buhatan sa Danao City Government. Mayong hapon, masigla kong hapon kaniyong tanan. Also, na mga birthday greetings diri, no. Happy birthday advance ni Bianx Garcia Lao. O, di ba? Happy birthday! Atong usa sa atong mga kauban diri nga very pretty, no, and very blush on. Ito si Bianx Garcia Lao nga mag-celebrate siyang birthday karong July 6, sakto ba? Okay, hapit na. Tumong masadog koan, na tumong og weekend, sakto ba? Monday di ay. Oh, okay na. Parang may palitsyon ang ating birthday girl. Okay, happy birthday to Machi Adam watching from Bangkok, Thailand, from Mati and Sam. Happy birthday, Machi Adam. Hope you enjoy your day. More birthdays to come. Okay, so, ayun na, basi masayop ko. Lain ba na, di ba? Okay, Conven, from Bangkok, Thailand, si Machi Adam. Hello, happy birthday again. Also, happy birthday to Katrina Biancalao. O, darade, ay, giusap na okay, nakalimtan ako ang Katrina. Namdin ni siya Katrina. Katrina Biancalao. O, di ba? Okay, kisa pa man, belated happy birthday, no? Sa ato ang kauban po di ay nga si Hana. Si Miss Hana. Pila ka greetings doon siya. Good for 2 months. Before, during, and after. O ano di ay, no? Bito, sa tanang mga nag-birthday diha, mga nag-birthday this week, this month, happy birthday. Yes. Oo. Okay. Napo diri mga comments. Maayong hapon, Danawanon. Ingon si atong usa sa atong avid kay mga viewers, no, and commenters nga si Miss Lynette Villevenda Manco. Maayong hapon, Danawanon, and hugs and kisses to Ariel Manco. Lahi ra gyud, no? Olo oy. Aiki Laguna is watching. Lahi ra gyud ni si Aiki Laguna, no, from chatmates to friends to lovers. Okay. Hi Aiki Laguna. Grade 3 Libra batch 2007. See you on August 2. Ingon si Bianx Garcia. Reunion ninyo. Oy, mag-reunion po di ay akong kuan oy, mga kauban sa BDD MNHS, no, Alma Mater, Beatriz Tidurano. Mag-reunion mi karong July 26 ba diya sa boardwalk, so magkita-kita ta niyo guys. It's been a while nga wa ta nagkita, no. Also, kani of course, sige ni nato kalimtan advance happy birthday sa atong amahan sa syudad, Mayor Nito Dorano. Okay, happy birthday, Mayor! Baka naman, Mayor, no? Dito, ang yung birthday ni Mayor karong July 7, this coming Tuesday. So, kana, andaman na to, no? Kita-gi makaanda. Baka naman, Mayor, no? Dito, happy birthday, Mayor. Okay, happy birthday po to Lilibeth Lavides. From Romel Lavides. Happy birthday! Pakpaka na to mga nag-birthday karon guys! Okay, kung sa man ni Romel Lavides gani, si
Ma'am Lilibeth Lavides, ang ulirang ina ni Romel Lavides. Okay. Napa ba yung mga comments, diri? Oh, I love you, Angel, from Romel Lavides. Hugs and kisses, di ba? Bitaw, love lang yun. Kay ko ang biya karon TGIH. Thank God it's Huwebes. Okay, Huwebes. Para sa mga nag 4-day work week, di ba? Parihan nato. Pero sa atong mga, of course, frontline nga mga services sa Danao City, 8 to 5, Monday to Friday, gyapon sila na. So, thank God it's Friday, gyapon sila ugma. Pero nato, no, sa uban, TGIT day dapat, no? Thank God it's Thursday, o, di ba? Kutog sa mag 4-day work week pa ta na ate, thank God it's Thursday. Bitaw. Okay, so unsa pa man sa tanang mga nag-celebrate sa mga special nila mga occasions, mga anniversary, mga monthsary, o kuan. Best wishes. Bitaw. Congratulations and happy lang, no, Ana? Okay. Napa ba yung mga pag-greetings? Wala na. Okay, mangandam na ta sa birthday ni Bianca next week, no? Kay feel ako naagay maabot diri nga lami kaayo. Okay, so I guess that's a wrap for this week on the Weeklight Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials, ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Shim Dagatan, gikan sa City Information Office reminding you, stay informed, stay involved, and stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao.